Hello guys, magandang gabi sa ating lahat ng mga viewers. Dito tayo sa ating YouTube channel, no. Ako po ay nakapag-live dahil sa ating gusto nating makakarating ang bawat isang mamayang Pilipino itong mga gagawin natin, no. So shout out pala sa ating mga minamahal nating viewers. Shout out pala sa ating mga ladies vloggers, no. Shout out pala sa ating mga diehard supporters, lahat ng minamahal natin, mga kasama natin o hindi mga kasama, ay tayo po ay nagmamahal sa kapwa Pilipino bilang Pilipino. Kahit pa paano ay Pilipino pa rin. Shout out pala sa ating mga OFW. Ligtas kayo sa mga sakuna o mag-ingat kayo sa paghanap buhay kasi malalayo kasi yung pamilya, no? So yung masasabi lang natin dito mga kababayan ay ang importante ay isang mag-subscribe na kayo sa ating channel, no? YouTube channel. Mag-subscribe na kayo mga kababayan para upang tayo po ay mga notify, no? Okay. Mga kababayan, ang ating pag-usapan ang tungkol kay Boyeng, no? Kay Boyeng, alam niyo kababayan, si Boyeng ay isang gustong-gusto niya na nga magiging uupo sa ombudsman, no? Para sa ganon maprotektahan ang mga ginagawa nilang mga kasamahan, kung ano may ginagawa, maprotektahan. At saka si Boyeng nagpaplano nga buhayin ang impeachment, no, ni Inday Sara, mga kababayan. So papaano mabubuhay? Mabubuhay yan mga kababayan kung makaupo si Boyeng Rimulya sa ombudsman, kasi siya ang ano doon, di ba? Siya na ang pinakataas-taas nga uupo sa ombudsman, no? Lahat ng mga plano ay pwede baluktutin ni Boyeng Rimulya, yung mga pangyayari nga alam naman natin kung anong nangyayari mga kababayan, no? Di naman tayong bobo, no? Di naman natin masasabi kung ano, bobo tayo o hindi, kung anong nangyayari, no? Kasi si Boyeng may balak talaga nga lahat ng mga galaw ng mga Duterte talagang papahirapan ni Boyeng Rimulya, no? Siyempre ombudsman na yan, eh. Tapos ang mga pangnanakaw ng pera pera natin o pera sa ating bayan ay isang matatakpan na ang kasinungaling. Matatakpan na ni Boyeng. Maniwala kayo sa hindi mga kababayan, gagawin lahat-lahat ni Boyeng yan. O mga kababayan, may isang tatanong lang ako. Papayag ba kayo nga si Boyeng ay uupo sa ombudsman? Isang ano lang, yes or no nga makikita ko dito sa channel natin, no? Mag-ano lang kayo, yes or no. Pag magsabing ano, ibig sabihin total. Pag sabing yes, o total. Pag no, ayaw, no? Ganun lang. So sa ganon pa man ngayon, wala pa tayong
ma kung saan tayo ano yung mga vloggers natin, no? Hindi natin alam kung saan sila ngayon, although nag-ipon-ipon sila, nagsama-sama. Iba uwi sa lugar nila kung saan sila, no? At least bawat isang mga kasamahan nating mga vlogger dito kay Duterte ay nakamonitor tayo, no? Na ang importante magkasama-sama uli, no? Pero sa palagay ko mayroon pang ano natin, no, sa ano ba itong pizza, nakalimutan ko na ang mga kababayan, no? So uulitin natin mga kababayan, ito si Amy Marcos mga kababayan. Papayag ba kaya na si si Amy nga bababa sa yung kapatid niya sa kapresidente? Ako sa hindi, no. Isa rin yung bilang isang submarino, no. Kapag kayo ay kumagat kay kay Amy Marcos, pag kumagat kayo sa mga ano niya, yari tayo mga kababayan. Lahat tayong mga mamayang Pilipino, yari tayo kapag kumagat tayo diyan tungkol sa pag-eleksyon sa presidente, no? Kailangan maging ano tayo, ano, magiging magmasid, no? Hindi basta-basta tayo nga magaging ano tayo sa ating bawat isang mamayang Pilipino nga baka ay yung mga balak ni Amy pakunwari lang yon na sila ay tutulong kay Duterte. Pakunwari lang yon. At least naramdaman na natin na nga mawala sila lahat diyan, no? Kasi ang ating panawagan mga kababayan ay isang tayo po na bilang nagiging inaapakan ng ating sarili, no? O inaapakan ng ating tawhanang katungod o ating bilang mamamayang Pilipino ay hindi na wala na tayong karapatan, no? Kung tutusin tayo ay malaking ambag sa ating bansa mga mamayang Pilipino. Hindi sila nagmamalaki nga sila ating ay pinaupo lang diyan. Kumbaga sa ano, caretaker lang yan sila, no? Pinasahuran lang natin mga kababayan. Tapos ang gagawin nila ganito, nakawin lang nila ang pira ng mamayang Pilipino nga pinaghirapan, no? Ngayon mga kababayan ay isang sampal ito sa ating bansa kung tayo ay hindi manawagan nga ano na tayo, tinatawag ng magiging pababain natin siya, si Marcos, no? Hindi kayo bababa lang kung hindi si Boying Rimulya, hindi tayo rin papayag nga magiging ombudsman siya, no? Hindi tayo papayag. O doon naman tayo kung talagang one time big time mga kababayan, one time big time
Mag-aaklasa na tayong lahat. Mga general nga retired general. Ipasara natin mga school. Buong bansa. Doon na tayo magsama-sama sa Kapwa Aguinaldo. Papuntang Malacanang. Di ba? Papunta tayong Malacanang. Magkakaisa tayo. Kung kaya ninyo nga mga general o mga retired general kung kayo ay totol nga tayong lahat pupunta sa Cap Aguinaldo na kagayang nangyari kay Noynoy kay sa ama ni Corazon Aquino, no, nag-idsa revolution sila, pinatalsik nila ang amang Marcos, no, si Marcos Sr. pinatalsik. So ganon din ang gagawin natin mga kababayan. Kung kayo ay uunahin natin ang mga paralan, papatigil pagpapasok ng mga estudyante. Kasi kung hindi natin ipatigil yung pagpapasok ng estudyante, walang mangyayari mga kababayan. Kahit anong ngal-ngal natin dyan sa kahit saan, walang mangyayari, no. Yun, ito suggestion ko lang ito mga kababayan, na suggestion ko lang ito na ang ibig sabihin itong sinasabi ko, doon na tayo magsama-sama, magkita-kita sa Cap Aguinaldo para tayo isang magkakaisa papunta ng Malacanang, no. Magkakaisa ng mga retired general, magkaisa ng mga yung ayaw sa kay Marcos, no. Alam naman natin nga kung one time big time ang rally people initiative, mayroong manggugulo yan. Ibig sabihin bayaran nila yan mga kababayan. So ngayon, yun na nga sinasabi natin, kung ano ang hihinapnan, itong sinasabi ko nga one time big time, magsama-sama na tayo sa Cap Aguinaldo. Ngayon, itigil ang paaralan para ang lahat ng mga mamayan sasama-sama na. Sabihan naman ng yung mga maestra nga doon na walang pasok ngayon, isang linggo, doon tayo sa Cap Aguinaldo, magsama-sama, magkita tayo doon. Automatic pag ganun ang mangyayari nga ihinto muna yung paaralan, no, para doon tayo magsama-sama sa Cap Aguinaldo nga buong mamayang Pilipino, no. Yun ang tawag nga one time big time. Kasi abuso na yung inaano ni BBM, no, kang si Boying Rimulya, abuso, di ba? So yun sinasabi ko mga kababayan, kung hindi gagawin yan, malamang sa malamang talagang maging kawawa ang ating bayan, no, maging kawawa. Tapos yung ibang mga retired mga women mga retired, di natin alam kung binigyan ng pera ay biglang nanahimik, no. So
Ganun lang. Sasabihin naman yung mga ano diyan, patawag yung mga general ng resign na retired o colonel na ba. Puntahin kayo dito ni ano, ganito. Itong buhay niyo. Di siyempre, mga ilang milyon, 2 milyon, 1 bilyon. Di takom ng baba, wala nang magagalaw, no? Ganun lang yun yung mga Pilipino natin na kapag masilaw sa pera, siyempre, pakunwari lang yan ng hindi tayo sa pera, no? Pero kung pag may pera na ibigay o special nga para sa iyo yan, huwag ka nang mabubuhay ng pamilya mo. Itong 1 bilyon, manahimik ka na dyan, huwag ka nang sama-sama sa dyan. At saka ganun ang mangyayari, no? Sa ating mga retired general o retired colonel, no? So isa rin itong pagmamasdan natin mga mamamayang Pilipino, na tayo po ay bilang isang mamamayang Pilipino baka magiging manahimik, di natin alam ay pinakain na palang 1 bilyon, wala, no? Alam naman natin ang kapangyarihan ni Marcos, at saka yung iba, mayroong retired general nga diehard supporter ni Marcos. Alam natin yun, di lang tayo magpangalan. Di tayo magpangalan kung sino, basta alam na natin yun. Nagpakukunwari lang yan mga kababayan. Kunwari lang yan. Napansin ko nung nandoon tayo sa bakit hindi tayo magsigaw ng bababa ka na BBM? Pinipigilan tayo, di ba? Nalalaban natin mga kababayan. Pinipigilan tayo. Hindi tayo pwede magsisigaw ng bababa BBM. Ang isigaw natin, ang naayon sa ilang gusto, itigil ng pangrakot mo BBM. Yun ang ibig sabihin. Pero kung sabihin nga bababa ka na BBM, nagagalit, So kilala natin yan kung sino, hindi lang tayo magpangalan. Kung sasabihin yan, kung bigyan na ni Marcos ng 1 bilyon o 2 bilyon, manahimik na yun. Manahimik kaya yun. Kunwari lang yun na mga ilang araw lang yan, masasama pa yan sa mga ibin-ibin, no? Pero pagdating sa ilang araw, wala na yan. Kumbaga tatalipsay lang yan, Yan ang tandaan natin mga kababayan. Baka mapasok kayo sa sarili nyong bulsa, yan. Baka mapasok kayo sa sariling bulsa. Mahirap na, mahirap mga kababayan kung mapasok tayo sa sariling bulsa. Ang hindi pa nakapag-comment, nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube, para upang tayo ma-notify. So magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless.